Okay, so pag-usapan po natin ano ba yun? Siyempre may copyright 'yan. So pag-usapan po natin 'to, teka lang, dito lang. Okay, so dito po kasi, ito po ay isang kanta para po dun sa mga hindi nakakaalam. Kanta po ito ni Cardi B. Ni Cardo B. Cardo Versosa. Hindi, joke lang. Ni Cardo Dalisa. Hindi, joke lang. Sabi dito, broke boys deserve no pussy. So, ang ibig lang sabihin niyan is, kung ikaw ay isang ekalal na walang bitaw, wala ka talagang makukuhang pagmamahal sa iyong buhay. Yan yung pinaka-basic explanation yan, ha? Now, ako naman, naiintindihan ko naman yung mga Ea cakes na ganito yung kanilang hilatsa sa buhay nila. Kasi it makes perfect sense, lalong-lalo na if we're going to base it on biology alone, okay? Meaning to say, kasi kita nyo pag nagbuntis ang isang babae, 9 months siyang nakatali sa isang lalaki. Kuha nyo. Meaning to say, kung ang nakuha niya isang broke boy, kawawa naman siya. So, practical lang talaga na pumili ng lalaki na kaya kang tustusan, okay, sa inyong pangangailangan. Pero of course, si Cardi B kasi yung may filosofiya kasi to ni Cardi B So, medyo bastardized na siya. Meaning to say, iba na yung meaning niya, hindi na yung biological sense nito. Gusto ko lang din i-preface to, lalong-lalo na dun sa mga ekalals na wag tayong magalit dito sa mga na naghahanap ng may bitaw na agad simula pa lang kasi mahirap ang buhay. Doon pa lang sa idea na yon, sana maintindihan nyo sila. Now, ang sigurong nasasaktan yung mga lalaki dito kasi medyo may pagka-condescending kasi yung bars ni Cardi B. And bukod doon, bumitaw pa siya nito. May mga nag-comment na lalaki dito na lahat natatamaan halatang walang pera. Hindi naman sa ganon, ma'am. Kasi po, tandaan natin na yung inyong audience, usually mga kabataang ekalals yan. Yan ay kung titignan nyo yung demographics from 18 years old papunta sa 18 years old sa 18 to 28 years old. Yung usually yung mga lalaki na ganyan, nagsisimula pa lang sila sa buhay. And kung ang basihan kasi, ang basis kasi ng pagmamahal or makakuha ng partner is pera, lugi naman yata sila kasi nagsisimula pa lang sila sa karir nila. Literal na isang kahit isang tuka, 'di ba? So ayun, so ang sinasabi ko lang, medyo condescending kasi yung pagkakasabi niyo mo, ma'am, or ni Cardi B, hindi ikaw. Yung sa inyo naman, kung sinusuportahan yung filosofiya na yan, of course, meron din naman mga sasabihin yung mga lalaki na hindi naman sila broke, pero nandito sila, handa nilang ibigay ang kanilang pag-ibig, ang kanilang sarili, para sa isang partner na willing din at least mag-commit sa kanila. Diba? Marami namang ganyang lalaki na sa tingin ko, yun kasi yung nami-miss out ng values nito. 'Di ba? Kasi of course, kung ikaw ay isang lalaki na isipin nyo, maraming babaeng nanonood sa kanila. What if lahat ng babae naging ganyan yung standards na kaso yung ibang mga lalaki na yon talagang prosigido silang mag-succeed sa buhay. Yung success naman hindi naman yan overnight. It will take some time. I know some guys na talagang matatalino sila, mga engineer, architect, accountant, kaso mabababa lang sahod nila. Mas malaki pa yung kinikita natin dito sa pag-komentary sa kanila. Kasi nagsisimula pa lang sila, kakagraduate pa lang nila, tapos ganyan agad yung makikita mo, na ganyan agad yung standards ng mga babae, which is sinasabi ko nga hindi naman mali, pero hindi lang din siya hindi lang din siya realistic over dun sa mga gusto nilang makasama na lalaki sa buhay nila. Kasi usually ang gusto nila kaidaran din nila. Yung kaidaran din nila hindi naman hindi naman din ganyan yung galawan, di ba? So unfair sa kanila yon. So ang nangyari, nagkaroon ng backlash at natawag na nga na kung ano-ano itong sisa. So ang akin lang, kung natawag ka na ganon, sana intindihin mo rin yung punto de vista ng mga boys na nag-criticize sa iyo diyan. Kasi nga
In my opinion lang din, kung ang basihan mo is pera, may tatawag talaga sila sa iyo. Kung ano yung tawag nila sa iyo, yun talaga. And yung ibang lalaki din, ito lalaki ba to? Sabi niya, haha, if the shoe fits, wear it, guys. Hindi naman ganun yan. Broke boys cried. Ito, kita mo, inaasar pa nila. Seeing broke boys here in the comment section. Pero ako kasi, hindi naman ako broke. Pero naiintindihan ko yung pinagdadaanan nitong mga lalaki na to since they are just starting in their lives. And some of them are disenfranchised. Kasi, they were led to believe that if you are a good man, you are going to get a good woman, 'di ba? Ganun eh. Kung ikaw ay meron kang tamang value sa buhay mo, makakakuha ka dapat ng isang babae na maganda rin yung values. Pero if yung values ng isang babae is nakatali sa pera, parang tinapon mo yung pinag-aralan mo or yung iyong worldview nung nasa eskwelahan ka. Pero reality check guys, talagang may mga may yung ganitong filosofiya ngayon is very evident. Hindi naman mali ang mga sadyan kapag ikaw ay kapag yan ang paniniwala nila. Praktikalan na lang talaga minsan ng labanan sa buhay. 'Di ba? So yung iba ay talagang nagalit sila. Nagalit sila sa eto. Ayoko nang basahin to kasi medyo foul to. Tingnan nyo na lang itong comment ni Nicole Ann. Ayoko naman din mangganyanan. Pero naiintindihan ko lang din kasi. Parang ako kasi kung meron akong salapi, doon ibibigay ko na lang doon sa babae na sa tingin ko deserve. Pero yung kung ang initial mo is naghahanap ka ng lalaki that gagawin mong ATM, para sa akin mali yun, okay? Hindi ko sinasabing yun yung paniniwala nila ha. Ang sinasabi ko lang, yung filosofiya ni Cardi B kasi, medyo bastardized na mas, di ba, yung parang, come on, man. Like, women don't like to be objectified, correct? Pero, men are okay to be ATMs? Isn't that just, di ba parang ano yun? Yes, we will provide, pero make sure that mas lamang yung pagmamahal mo sa akin kaysa dun sa provide part. Kung yun kasi yung gusto mo, hindi relasyon ng hanap mo, okay? And kung hindi relasyon ng hanap mo, may tawag sa'yo, okay? So, ayoko nang ayoko nang laliman pa yung discussion doon. Kasi sumagot siya dito. Sa mga lalaki naka-follow sa akin, paki-unfollow na ako, binastos nyo lang din ako. Hindi ko need ng followers kung anting okay. So, siguro naman mali ito. Pero, kasi, intindihin mo rin kasi na kaya nila nasabi yan kasi na-offend din sila sa sinabi mo. Okay? Dun sa ginawa nyong TikTok dance na yun. Kung ikaw, pwede kang ma-offend, dapat yung mga lalaking pinatamaan mo ng broke boys, pwede din silang mag-criticize sa'yo. Parang ganito. Sa akin, gagamitin ko yung sarili kong example. Kapag may sinabi akong hindi nagustuhan ng mga Duterte supporters, mga DDS, katakot-takot na bash yung nakukuha ko. Maraming nagme-message sa page. Pumunta daw ako ng Davao. Mag-intay lang daw ako ng 2028 and all of this bullshit na sinasabi nila sa akin araw-araw because of a different opinion. Now, I do believe na tama ka lang naman na magalit sa mga sinabi na yan. Pero you have to also understand the consequences of your actions. Ganun talaga eh. Nasa social media tayo. Hindi lahat ng tao ilalike yung mga post mo. Hindi ganun siya. Okay? Tagalog para maintindihan niya. To women who follow me, I will never stop protecting us. Well, no one... Why is this a man versus woman thing? Ang sinasabi ko lang, intindihin nyo lang din kasi yung position ng mga young men. These young men are already disenfranchised. Okay? Kasi yung worldview nila revolves around the traditional or conservative nature of relationship. Na if you love someone deeply, if you love someone with all of your heart and all of your soul, they would love you back. Pero hindi ganon. Kasi broke ass mo sila.
Broke ass men don't get no pussy. Ganon niya di ba? Men should be ashamed of their lustful minds. I don't think they are lustful, yung mga nag-criticize sa'yo, ate. I think they just said something sa'yo na hindi maganda because may sinabi ka rin naman sa kanila na hindi maganda. Men should never objectify or subjectify us. Okay, so what is the difference between objectify or subjectify? Yung objectify kasi, you're making women objects. Pero let me ask you the same question. Why is it okay for you to why is it that it is not okay for men to objectify you pero eto sa ganitong phrase, I feel like men are becoming ATMs. Kasi broke ass boys don't deserve no pussy. Yan yung sinabi ni Cardi B. If you follow that philosophy, ibig sabihin you every time na gumanon ka, si lalaki magbibigay agad sa'yo. I mean, I understand there are relationships like that. Wala namang problema doon. Lalo na kung commensurate naman. Halimbawa, nagpo-provide dahil may anak o may anak kayo or magjowa kayo, yung jowa mo nag-i-struggle, so bibigyan mo muna. Ganon yung commensurate eh. Pero yung filosofiya kasi ni Cardi B is very different. So, sana lang, bago kayo, we are more than just women, okay? Ano kayo? Women. Super women. Well, ganun talaga. Sa tingin ko naman, ito, tingnan natin to. Okay, vice versa. Okay, wag mo kasi, ano rin kasi yan eh. If you are, ganun talaga sa internet eh. Siguro kasi hindi siya sanay ng nababash. Tayo kasi dahil doon sa nature ng ating ginagawa, meron talagang mga opposing views sa mga ganitong commentary. Pero it doesn't mean naman na kung may opposing views, you can say whatever you like. Hindi ganoon. May limit pa rin yon. Pero dito kasi medyo naiintindihan ko yung mga taong nagsabi ng halimbawa, may mga yung iba kasi talaga brutal, pero gets ko kasi yung iba. Dahil nga ang hinanap mo kasi is kasi yung phrase na lang eh, kasi nga yung pagkakasabi ni Cardi B hindi naman din manumanay, di ba? Anyway, ayun lang naman po yung sa akin for today. Siguro tatry ko mag-livestream dito kasi mahaba-haba pa to eh. Kaya mga